Kumusta kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon ngayon. Muli, nagbabalik ako upang handugan kayo ng isang kwentong tiyak na kukulot sa inyong mga puso at magbibigay liwanag sa inyong mga gabi. Sabi nila, ang pera daw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero paano kung ang pera rin ang tanging paraan para mabawi mo ang dangal na ninakaw sa'yo? Paano kung ang yaman na matagal mong pinangarap ay dumating sa panahong huli na ang lahat? Sa kwento natin ngayon, samahan ninyo akong tunghayan ang buhay ng isang babaeng sinubok ng tadhana, inapi ng sariling asawa, ngunit natutong bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Narito ang unang kabanata ng Ang Bilyonaryang Basahan. Ang tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselanang plato at ang tawanan ng mga mayayamang bisita ay parang mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Nakatayo ako sa may pintuan ng grand ballroom ng mansyon ng mga Mondragon. Basang-basa ako ng ulan, suot ang kupas na duster at tsinelas na halos pudpud na. Sa gitna ng nagniningning na chandeliers at mababangong bulaklak, para akong isang mantsa na gustong burahin ng lahat. Natanaw ko siya. Si Lupit, ang asawa ko. Nakatuksido siya, hawak ang isang baso ng champagne at nakakapit sa braso niya si Hiyas, ang babaeng ipinalit niya sa akin. Ang ganda ni Hiyas sa suot niyang pulang gown, habang ako ay mukhang pulubi na naligaw sa palasyo. Huminga ako ng malalim, nilunok ang natitira kong dignidad at humakbang palapit. Kailangan ko ito para kay nanay. Lupit, tawag ko. Ang boses ko ay nanginginig sa lamig at takot. Tumigil ang musika, tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Pandiri, awa, pangungutya. Lumingon si Lupit. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng matinding inis. Anong ginagawa ng basurang to dito? Bulong niya, pero rinig ng lahat. Guard, di ba sinabi ko sa inyo na huwag papapasukin ang babaeng to? Lupit, parang awa mo na. Lumuhod ako. Hindi ko na ininda ang malamig na marmol sa tuhod ko. Kailangan ko lang ng pera ngayon. Si nanay, nasa ICU siya. Kailangan siyang maoperahan ngayong gabi. Kapag hindi ako nakabayad, ititigil nila ang gamutan. Parang awa mo na, kahit utang lang. Narinig ko ang mahinang tawa ni Hiyas. My God, Lupit, your ex-wife is creating a scene. Napaka-cheap talaga. Lumapit si Lupit sa akin. Akala ko ay itatayo niya ako. Akala ko, kahit katititing na pagmamahal ay may natitira pa sa puso niya para sa akin. O kahit respeto man lang sa naging biyenan niya. Pero hinablot niya ang pitaka mula sa bulsa, dumukot ng ilang pirasong papel at ibinalibag ito sa mukha ko. Ang mga perang papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig kasabay ng pagkadurog ng puso ko. 1,000 piso. Kulang na kulang. Ayan, sigaw niya. Pulutin mo. Yan lang ang halaga mo at ng nanay mong patay gutom. Lumayas ka na dito bago pa kita ipakaladkad sa mga aso. Nanginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong saktan siya. Pero ang mukha ni Nanay Gunita na nahihirapan sa ospital ang tanging nasa isip ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupulot ang mga pera sa sahig, sa paanan ng aking asawa at ng kanyang kabit. Habang tumatalikod ako, rinig ko ang tawanan nila. Ang tawanan na dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko. Tumatakbo ako palabas ng mansyon. Hindi alintana ang malakas na ulan. Wala akong payong. Sumakay ako ng jeep. Mahigpit na hawak ang perang ibinato sa akin ni Lupit. Kasama ng ilang barya na naipon ko sa paglalabada. Lord, wag po muna. Dasal ko habang tumutulo ang luha ko kasabay ng ulan sa bintana ng jeep. Huwag niyo po munang kukunin si nanay. Siya na lang ang meron ako. Siya na lang ang kakampi ko. Pagdating ko sa ospital,
amoy alcohol at sakit ang sumalubong sa akin. Tumakbo ako, papunta sa ward kung saan nakahiga si nanay. Maraming tao, siksikan, maingay. Ito lang ang ospital na tumatanggap sa mga walang pambayad na tulad namin. Pero paghawi ko ng kurtina, katahimikan ang sumalubong sa akin. Wala na ang tunog ng monitor. Wala na ang hirap sa paghinga. Nakita ko ang doktor na dahan-dahang tinatakpan ng puting kumot ang mukha ni nanay. "Doc!" Tawag ko. Parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Lumingon ang doktor. Puno ng awa ang mga mata. "I'm sorry, Mrs. Ginawa namin ang lahat." Pero bumigay na ang puso niya kaninang 8:00 ng gabi. 8:00 ng gabi. Iyon ang oras na lumuhod ako sa harap ni Lupit. Iyon ang oras na pinulot ko ang pera sa sahig habang tinatawanan nila ako. Habang niyuyurakan nila ang pagkatao ko, mag-isang nalalagutan ng hininga ang nanay ko. "Nanay!" Isang sigaw ang kumawala sa dibdib ko. Niyakap ko ang malamig niyang katawan. Ang katawan na nagtaguyod sa akin. Ang mga kamay na nagpalaki sa akin. Kahit mahirap lang kami. Wala na siya. Iniwan na niya ako sa mundong ito na puno ng mga demonyo. Ilang oras akong nakatulala sa tabi niya. Hanggang sa lumapit ang nurse, dala ang isang plastic bag. "Mrs., ito po ang mga gamit ng pasyente." Sabi ng nurse. Kinuha ko ang plastic, ang lumang damit ni nanay, ang rosaryo niya, at isang maliit na envelope na gawa sa lumang kalendaryo. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang pirasong papel na sulat kamay ni nanay. Ang sulat ay garalgal. Halatang hirap na siyang sumulat noong mga huling sandali niya. "Anak ko'y sinag. Huwag kang susuko. Alam kong pagod na pagod ka na. Pero napanaginipan ko ang tatay mo kagabi. Sabi niya, parating na ang swerte. Huwag mong kakalimutan na mahal kita." Napahagulgol ako lalo. Kahit sa huli, ako pa rin ang iniisip niya. May nahulog mula sa loob ng envelope, isang maliit na piraso ng papel na kulay pink. Pinulot ko ito. Isang tiket ng loto. Lumang tiket ito. Tinayaan niya siguro ito bago siya isinugod sa ospital. Nakatatak ang petsa kahapon. Ang mga numero ay pamilyar. Mga kaarawan namin, anibersaryo nila ni tatay. Napatingin ako sa TV sa waiting area ng ospital. Replay ng Lotto Draw kaninang 9:00 ng gabi. Isa-isang lumabas ang mga bola sa screen. 4, 12, 25, 8, 19, 34. Ang kaarawan ni Musmos, 12. Ang kaarawan ni nanay, 25. Ang araw na pinakasalan ko si Lupit. Ang araw na akala ko'y simula ng aking ligaya. Wala. Ang petsa ng kamatayan ni tatay, 19. 30. Paulit-ulit kong tiningnan ang screen ng TV. Paulit-ulit kong tiningnan ang papel. Pareho. Walang labis, walang kulang. Nanlaki ang mga mata ko. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Tila namanhid ang buo kong katawan at nawala ang ingay sa ospital. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko. 1 bilyong piso. Ito ang jackpot prize na ilang linggo nang walang nananalo. 1 bilyong piso na hawak-hawak ko ngayon sa aking nanginginig na kamay. Pero sa halip na tuwa, isang napakalakas na hagulgol ang kumawala sa akin. Napaluhod ako sa gitna ng waiting area, mahigpit na yakap ang tiket sa aking dibdib. "Nanay," bulong ko, hanggang sa naging sigaw. "Nanay, gising na. Nay, mayaman na tayo. May pambayad na tayo sa operasyon mo. Nay, parang awa mo na. Gumising ka na." Pinagtinginan ako ng mga tao. Akala nila nababaliw na ako sa sakit ng pagkawala. Hindi nila alam na hawak ko ang kapalaran na sana'y nagsalba sa buhay ng ina ko kung dumating lang ito ng mas maaga ng ilang oras. 1 bilyong piso. Kayang bilhin ang buong ospital na ito. Kayang bilhin ang mansyon ng mga Mondragon.
Pero hindi nito kayang bilhin ang kahit isang hininga na lang para kay Nanay Gunita. Tumingala ako sa kisame habang patuloy na umaagos ang luha ko. Ang swerteng ito ay parang isang malupit na biro ng tadhana. Binigyan ako ng langit ng pakpak upang lumipad, pero kinuha naman nila ang tanging dahilan kung bakit gusto kong lumipad. Pero habang nakaluhod ako doon, naramdaman ko ang init ng galit na sumasabay sa agos ng aking luha. Naalala ko ang mukha ni Lupit habang tinatapunan ako ng pera. Naalala ko ang tawa ni Hiyas. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata gamit ang likod ng aking palad. Tumayo ako. Dahan-dahan, ngunit puno ng bigat. Mahigpit kong kinuyom ang tiket sa aking palad. Wala na si Nanay. Pero narito pa ako. At narito pa si Musmos. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin ng ospital. Mugto ang mata, gulo-gulo ang buhok, suot ang damit na basahan. Ito na ang huling beses. Bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko ay matigas at malamig na parang bakal. Ito na ang huling beses na makikita niyo si Sinag na umiiyak at nagmamakaawa. Mula ngayon, ako naman ang magpapatulo ng luha ninyo. Naglakad ako palabas ng ospital, dala ang bangkay ng aking ina sa aking puso at ang susi ng aking paghihiganti sa aking kamay. Loy Danket Tuk Chung. Cliffhanger closing. 1 bilyong piso kapalit ng buhay ng ina. Isang kapalaran na dumating sa gitna ng matinding kasawian. Ano ang gagawin ng isang aping asawa ngayong hawak na niya ang kapangyarihang higit pa sa inaakala ng kanyang mga kaaway? Huwag kayong bibitaw. Sa susunod na kabanata ng Ang Bilyonaryang Basahan, masasaksihan natin ang bangungot ng pagpapalayas at ang unang hakbang ng isang ang nahandang sunugin ng mundo para sa kanyang anak. Ako po muli ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, hindi pa tumitila ang ulan. Tila nakikisama ang langit sa pighati ng aking puso habang naglalakad ako pabalik sa mansyon ng mga Mondragon. Basang-basa pa rin ako. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto. Ngunit wala akong nararamdaman kundi ang nag-aalab na puot sa aking dibdib. Ang tiket ng loto ay nakatago ng maigi sa loob ng aking bra. Binalot ko ito sa plastik ng reseta na nakuha ko sa ospital para hindi mabasa. Ito na lang ang meron ako. Ito at ang alaala ni Nanay. Pagdating ko sa tapat ng gate, tumigil ako. Sa labas ng mataas at itim na bakal na gate, nakatambak ang mga itim na trash bag. Basang-basa ang mga ito sa ulan. May isang punit na bag kung saan nakasilip ang paborito kong lumang damit. Iyong damit na regalo pa sa akin ni Nanay noong nakaraang Pasko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako pwedeng magkamali, mga gamit ko ito. Binuksan mo na rin lang ang gate, Manong. Pakisigurado na walang matitirang basura sa loob, ha? Narinig ko ang pamilyar na boses mula sa intercom. Boses ni Lupit. Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas si Manong Guard. Nakayuko. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ma'am Sinag, pasensya na po. Utos lang po ni Sir Lupit. Nanginginig na sabi ng guard habang inaabot sa akin ang huling bag ng mga gamit ko. Nasaan ang anak ko? Yun lang ang tinanong ko. Ang boses ko ay parang yelo. Malamig. Matigas. Bago pa makasagot ang guard, bumukas ng tuluyan ng gate. Tumambad sa akin si Lupit. Nakapayong. Habang nakakapit sa braso niya si Hiyas. Nakangisi ang babae. Suot ang seda na pantulog na alam kong binili gamit ang pera ng kumpanya. Pera na dapat sana ay para sa pamilya namin. Nandito ka na pala, Sinag. Bungad ni Lupit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Nakita mo naman siguro ang mga gamit mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Sagot ko. Diretso ang tingin sa mga mata niya. Wala na ang takot. Wala na ang sinag na laging nakayuko.
Nakalimutan mo na ba, Lupit? Ang lupaing ito ay isinangla ng magulang mo at ako ang nagmakaawa sa bangko noon para hindi ito maremata. Ako ang nagpakahirap kausapin ang mga creditors nyo. Tumawa ng malakas si Hiyas. Oh, please. Stop living in the past, Sinag. Ang mahalaga ngayon, ikaw ang palaboy. At ako ang reyna ng bahay na to. Humakbang ako palapit, pero hinarangan ako ng guard. Lupit! Sabi ko, pinipilit kong maging kalmado kahit gusto ko na siyang sakailin. Wala akong pakialam sa bahay na to. Wala akong pakialam sa'yo. Ibigay mo sa akin si Musmos. Aalis ako, pero isasama ko ang anak ko. Nagkatinginan si Lupit at Hiyas. Isang nakakapanindig balahibong ng ngiti ang gumuhit sa labi ng asawa ko. Si Musmos? Tanong niya na parang inosente. Si Musmos ay isang mondragon. Dito siya nababagay, sa mansyon, sa karangyaan, hindi sa isang tulad mo na walang maipapakain sa kanya kundi dumi at alikabok. Anak ko siya. Sigaw ko. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Lumapit si Lupit sa akin. Ang mukha niya ay inches lang ang layo sa mukha ko. Naamoy ko ang alak sa hininga niya. Ako ang may pera. Ako ang may kapangyarihan. Sa bansang ito, Sinag, ang may pera ang may karapatan. Ikaw, ano ka ba? Isang hamak na labandera na pinalad lang na akasalan ko noon. Ngayon, tapos na ang swerte mo. Sa sandaling iyon, gusto kong dukutin ang tiket sa dibdib ko. Gusto kong isampal sa mukha niya na hawak ko ang 1 bilyong piso na kaya kong bilhin ang buong pagkatao niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ngayon. Kapag nalaman niya ngayon, kukunin niya ito. Sasabihin niyang conjugal property ito. Aagawin niya ang huling pag-asa ko. Kailangan kong maging matalino. Biglang may narinig akong iyak mula sa balkonahe. Mama, mama. Napatingin ako sa itaas. Si Musmos, ang 5 taong gulang kong anak, nakadungaw sa terrace, umiiyak. Inaabot ang mga kamay niya sa akin. Hawak-hawak siya ng yaya. Musmos ko! Sigaw ko. Akmang tatakbo papasok, pero hinarangan ako ng guard at 2 pang tauhan. Mama, wag mo kong iiwan. Mama! Ang boses niya ay parang punyal na sumasaksak sa puso ko. Ang bawat patak ng luha ng anak ko ay parang asido na tumutunaw sa natitira kong pasensya. Paalisin niyo na yan! Sigaw ni Hiyas. Nakakaistorbo sa tulog ng mga kapitbahay. Kaladkad ng mga guard, inilayo ako sa gate. Rinig na rinig ko pa rin ang iyak ng anak ko habang isinasara nila ang malaking bakal na pinto. Blag! Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang tunog ng pagsara ng isang kabanata ng buhay ko. Naiwan akong nakaluhod sa semento. Sa gitna ng ulan, yakap ang mga basurang bag ng mga gamit ko. Basang-basa, nilalamig, at nag-iisa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Tumayo ako, dahan-dahan. Pinulot ko ang mga gamit ko. Tumingin ako sa bintana ng kwarto ni Musmos. Nakita ko ang anino niya. Alam kong nakatingin siya sa akin. Itinaas ko ang kamay ko at kinuyom ito sa tapat ng aking puso. Ang aming secret sign na ibig sabihin ay matapang tayo. Tumalikod ako at naglakad palayo sa mansyon ng mga mondragon. Bawat hakbang ay mabigat, pero bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Naghahanap ako ng masisilungan. Nakakita ako ng 24 na oras na convenience store sa kanto. Pumasok ako, basang-basa. Pinagtitinginan ng cashier at guard. Bumili ako ng mainit na kape gamit ang huling barya sa bulsa ko. Umupo ako sa pinakasulok. Inilabas ko ang tiket mula sa aking dibdib. Tuyo ito. Ligtas. Tinitigan ko ang mga numero. Lupit Mondragon. Hiyas sa lakot. Sinabi niyo na ang may pera ang may karapatan. Sinabi niyo na ang batas ay para lang sa mayayaman. Pwes, humanda kayo.
Dahil ang babaeng pinalayas niyo ngayong gabi ay babalik. Hindi bilang sisinag na inyong inapi. Babalik ako bilang bagyo na wawasak sa bawat pundasyon ng inyong mapagmataas na kaharian. Kinuha ko ang cellphone ko, luma, basag ang screen, nag-search ako ng pangalan. Isang pangalan na narinig ko sa radyo minsan. Isang abogado na kilala sa pagiging matapang at galit sa mga mapangaping mayaman. Attorney Kalasag Diwa. Dinial ko ang numero ng opisina niya na nakita ko sa internet kahit madaling araw na. Nagring ito. 1, 2, 3. May sumagot. Boses ng isang lalaki. Paos at halatang bagong gising pero matigas. Diwa Law Office. Sino to? Huminga ako ng malalim. Attorney, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Kailangan ko ng tulong. Gusto kong ubusin ang yaman ng asawa ko. At gusto kong bawiin ang anak ko. At may pambayad ako. 1 bilyong piso. Katahimikan sa kabilang linya. Magkita tayo bukas. Sagot niya. Binaba ko ang telepono. Napatingin ako sa labas. Tumila na ang ulan. Ang bagong umaga ay parating na. At kasama nito, ang bagong sinag. Ang tawag ay naisagawa na. Ang alyansa sa pagitan ng isang aping asawa at isang matapang na abogado ay nabuo na sa gitna ng madilim na gabi. Paano tatanggapin ni Attorney Kalasag Diwa ang kliyenteng mukhang pulubi, ngunit may hawak na bilyon? At paano sisimulan ni Sinag ang kanyang pagbabalat kayo? Abangan sa susunod na kabanata. Ang bilyonaryang basayonaryang basahan. Sinag Amor Solo. Ang gusali ng Philippine Charity Sweepstakes Office ay tila isang dambuhalang muog na hindi ko akalaing mapapasok ko. Nakayuko akong naglalakad, ramdam ko ang bawat matang nakatingin sa akin. Ang suot ko ay iyong damit na nakuha ko sa trash bag kagabi. Medyo gusot, may mantsa ng putik na hindi ko na makuha sa pagpag. Ang buhok ko ay nakapusod ng mahigpit, pero halatang hindi nasuklay ng maayos. Ale, bawal ang mamalimos dito, harang sa akin ng gwardya sa entrance. Ang tingin niya sa akin ay puno ng panghuhusga. Huminga ako ng malalim. Kinapa ko ang tiket na nakatago sa loob ng aking dibdib. Ito ang sandata ko. Manong, hindi ako mamamalimos. Sagot ko. Pilit pinatatag ang boses ko. Kukuhanin ko ang para sa akin. Hindi na siya nakapagsalita nang ilabas ko ang tiket at ipakita ito sa kanya ng mabilisan. Nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang tumawag sa radyo at maya-maya pa, may bumabang opisyal para sunduin ako. Sa loob ng opisina, ang lamig ng aircon ay tumagos sa manipis kong damit, pero mas nanginginig ako sa kaba. Ibinigay ko ang tiket sa verification machine. Beep! Ang tunog na yon, ang tunog ng pagbabago. Congratulations, ma'am, sabi ng opisyal. Halatang hindi makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, na mukhang galing sa estero, ang nag-uwi ng pinakamalaking jackpot sa kasaysayan. Tinanggap ko ang tseke, isang pirasong papel na nagkakahalaga ng buhay at kinabukasan. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot at responsibilidad. Agad akong nag-request ng anonymity. Walang pwedeng makaalam, lalo na ang asawa ko. Paglabas ko ng opisina, suot ang sunglasses at sombrero para matakpan ang mukha ko. Dumiretso ako sa isang lumang coffee shop sa Quiapo. Doon kami magkikita ng abogado, Attorney Kalasag Diwa. Humigop ako ng kape. Mapait, matapang, gaya ng buhay ko. Tiningnan ko ang relo ko. Kanina pa ako naghihintay. Sabi ng tumawag kagabi, may kliyente daw akong bilyonaryo. Kalokohan, baka prank call lang yon ng mga dati kong kalaban sa korte. Sino ba naman ako? Isang abogadong mas pinipiling ipagtanggol ang mga magsasaka at manggagawa kaysa sa mga korporasyon. Walang pera sa prinsipyo ko. Bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok ang isang babae. Payat, gusot ang damit. Mukhang hindi pa naliligo ng maayos, pero nakasuot ng malaking dark glasses. Pinagtinginan siya ng mga crew. Akala siguro nila
manlilimos. Lumapit siya sa mesa ko. Attorney Diwa? Tanong niya. Ang boses niya. Pamilyar. Ito yung boses sa telepono. Matatag, buo, pero may halong lungkot. Ako nga. Sagot ko. Hindi inaalis ang pagdududa sa mukha ko. Ikaw ba si Sinag? Umupo siya. Tinanggal niya ang salamin. Nakita ko ang mga mata niya. Mugto, mapula. Pero nagniningas sa galit at determinasyon. Kilala ko ang mga matang ganyan. Mata ng taong walang nang mawawala pa. Nasaan ang bilyonaryong sinasabi mo? Diretsahan kong tanong. Miss, marami akong ginagawa. Kung niloloko mo lang ako. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang brown envelope mula sa kanyang bag na sira ang zipper. Inilapag niya ito sa mesa at iniurong palapit sa akin. Binuksan ko ito. Sumilip ako. Nanlaki ang mga mata ko. Muntik ko nang maibuga ang kape ko. Isang tseke, manager's check. Nakapangalan kay Sinag Amorsolo. Ang halaga? Napakaraming zero. 1 billion pesos. Tumingin ako sa paligid, baka may nakakakita. Mabilis kong isinara ang envelope. Totoo pala, bulong ko. Tumingin ako sa kanya ng may bagong respeto. Paano napunta sa isang tulad mo ang ganito kalaking halaga? Hindi mahalaga kung paano, attorney. Sagot niya. Ang mahalaga ay kung saan ko gagamitin. Gusto kong bawiin ang anak ko mula sa mga Mondragon at gusto kong durugin si Lupit Mondragon hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang pangalan niyang Bulok. Napangiti ako. Mondragon. Ang pamilyang matagal ko nang gustong pabagsakin dahil sa pangaagaw nila ng lupa sa mga magsasaka sa probinsya. Mukhang nagkatagpo tayo ng landas, Mrs., sabi ko. Sumandal ako sa upuan. Galit ako sa mga Mondragon, pero may problema tayo. Ano? Tingnan mo ang sarili mo. Turo ko sa kanya. Pasensya na sa sasabihin ko, pero sa itsura mong yan, kahit bilyonaryo ka pa, kakainin ka ng buhay ng pamilyang yon. Sa korte, sa media, sa mata ng tao, image is everything. Tumango siya. Kaya nga nandito ako. Tulungan mo akong magbago. Turuan mo akong lumaban sa paraan nila. Kinuha ko ang isang folder sa bag ko. Ito ang alas na matagal ko nang itinatago. Kung gusto mong pabagsakin si Lupit, hindi sapat ang pera. Sabi ko, binuksan ang folder. Kailangan mo ng impormasyon. At ito ang regalo ko sa'yo bilang welcome gift sa ating partnership. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento. Ang Mondragon Empire ay isang malaking bulana lang. Tinag, lubog sila sa utang. Ang mansyon, ang mga kotse, ang kumpanya, lahat yan ay nakasanla sa iba't ibang bangko. May 30 days na lang si Lupit bago marimata ang lahat. Nakita ko ang gulat sa mukha niya na unti-unting napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Ibig sabihin, simula niya. Ibig sabihin, dugtong ko, sa halip na bayaran mo sila o idemanda, pwede mong gawin ang mas masakit. Bilhin mo ang utang nila. Maging creditor ka nila. Sa'yo sila magbabayad. At kapag hindi sila nakabayad, ako ang kukuha ng lahat. Pagtatapos niya, tumayo ako at inilahad ang kamay ko. Deal? Tumayo rin siya. Tinanggap niya ang kamay ko. Ang palad niya ay magaspang. Palad ng isang manggagawa, pero ang hawak niya ay mahigpit. Deal, attorney. Simulan na natin ang laro. Tiningnan ko siya. Sa likod ng gusgusing damit, nakikita ko na ang pagbangon ng isang higante. Una sa lahat, sabi ko habang iniligpit ang tseke. Kailangan nating patayin si Sinag na labandera at ipanganak ang bagong Sinag na bilyonaryo. Halika, dadalhin kita sa lugar kung saan hindi ka na makikilala ng kahit sino. Ang plano ay inilatag na. Ang lihim ng mga Mondragon ay nabunyag na. Ngunit bago ang paghihiganti, kailangan munang maganap ang isang transformasyon. Sa susunod na kabanata,
Masasaksihan natin ang paghubog sa bagong anyo ni Sinag. Handa na ba siyang harapin ang mundo at ang asawang tumalikod sa kanya bilang isang bagong nilalang? Huwag palalampasin ang chapter 4, ang maskara ng bagong Sinag. Nakatayo ako sa sulok ng isang eksklusibong salon sa Makati, pinapanood ang bawat pagbagsak ng hibla ng buhok sa sahig. Ang mga mahahaba at nagdidilimang buhok na simbolo ng ilang taong pagpapabaya ay unti-unting pinuputol ng gunting ng stylist. Si Sinag ay nakaupo sa harap ng salamin, nakapikit, tahimik, walang imik. Sa loob ng 3 araw, halos hindi kami natulog. Mula sa pagpoproseso ng kanyang panalo, pagtatago ng pera sa iba't ibang offshore accounts, hanggang sa pagtatatag ng Amorsolo Holdings, ang kumpanyang gagamitin namin para bilhin ang mga utang ni Lupit. Mabilis siyang matuto. Ang babaeng akala ko noong una ay mahina at iyakin, ay may taglay palang talino na matagal na nabaon sa takot at pang-aapi. "Open your eyes, ma'am," sabi ng stylist. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Muntik ko nang mabitiwan ang folder na hawak ko. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang basahan na nakilala ko sa coffee shop. Ang buhok niya ay putol na hanggang balikat, itim na itim at makintab, na lalong nagpatingkad sa kanyang morenang balat. Ang mukha niyang dati puno ng dumi at pagod, ngayon ay may taglay na kinang at misteryo. Tumayo siya. Suot niya ang isang puting silk blouse at itim na slacks. Simple, pero sumisigaw ng kapangyarihan. Lumapit ako sa kanya. "Handa ka na ba?" Tumingin siya sa akin. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang nakikita ko na lang ay isang kalmadong dagat bago ang bagyo. Sa pisikal, oo, sagot niya. Pero sa loob, nandoon pa rin ang takot, attorney. Paano kung magkamali ako? Paano kung makita nila na nagpapanggap lang ako? "Hindi ka nagpapanggap, Sinag," madiin kong sabi. "Ito ang totoong ikaw na pinatay nila noon. Binubuhay lang natin ulit at saka, tandaan mo ang turo ko." Huminga siya nang malalim at inayos ang tayo. Chin up, shoulders back. "Huwag kang yuyuko," paalala ko. "Ang mga Mondragon, sanay silang tumitingin sa ibaba. Kapag yumuko ka, panalo na sila. Tumingin ka sa mata, huwag kang kukurap." Tumango siya, mata sa mata. Naglakad kami palabas ng salon. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng stilettos na tumatama sa marmol na sahig. Click, click, click. Dati, ang lakad niya ay parang humihingi ng paumanhin sa mundo. Ngayon, ang lakad niya ay parang sinasakop niya ang mundo. Sumakay kami sa bago niyang sasakyan, isang itim na SUV na tinted ang bintana. Habang nasa biyahe kami papunta sa opisina ko para pirmahan ang huling dokumento ng bank acquisition, biglang tumunog ang luma niyang cellphone na nasa bag. Isang lumang Nokia na basag ang screen. Ito na lang ang natitirang bagay mula sa dati niyang buhay. Tiningnan ni Sinag ang screen. Nanigas siya. Namutla ang kanyang mukha sa kabila ng makeup. "Siya yon," bulong niya. "Si Lupit." Naramdaman ko ang pagbabalik ng takot sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa telepono. "Sagutin mo," utos ko. "Pero huwag kang magsasalita bilang asawa niya. Magsalita ka bilang creditor niya." Pinindot niya ang answer button at ni-loudspeaker ito. "Hoy babae!" Ang boses ni Lupit ay sumabog sa loob ng tahimik na sasakyan, puno ng arrogance. "Saan ka nagsusuot? Ilang araw na akong tumatawag. Kailangan mong pirmahan ang annulment papers ngayon din. Kung ayaw mong ipahanap kita sa pulis at ipakulong sa salang pagnanakaw ng alahas. Kahit wala ka namang ninakaw, alam mong kaya kong gawin yon." Nakita ko ang pagkabigla ni Sinag. Ang mga salitang yon ay dating nagpapaliit sa kanya. Napapikit siya, bumabalik sa alaala ng pang-aabuso. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang init ng palad ko ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tinitigan ko siya sa mata,
At sumenyas, kaya mo to. Dumilat si Sinag. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses ng bagong Sinag. Tapos ka na ba, Lupit? Saglit na natahimik ang kabilang linya. Siguro ay nagulat si Lupit. Hindi garalgal ang boses ni Sinag. Hindi umiiyak. Malamig. Walang emosyon. Anong sinabi mo? Utal ni Lupit. Sabi ko, tapos ka na ba sa pagtatatalak mo? Ulit ni Sinag. Gusto mo ng pirma ko? Sige, ibibigay ko sa'yo ang kalayaan mo. Aba, dapat lang. Pumunta ka dito sa opisina ko ngayon din at… Hindi, putol ni Sinag. Hindi ako pupunta sa lungga mo. Kung gusto mo ng pirma ko, magkita tayo sa lugar na pipiliin ko. Napangiti ako. Good job, Sinag. At saan naman? Sa karinderya? Sa ilalim ng tulay? Pangiinsulto ni Lupit. Sa Casa Real, sagot ni Sinag. Ngayong gabi? 7:00 ng gabi. Huwag kang malilate. Ayoko sa mga taong hindi marunong tumingin sa oras. Casa Real, ang pinakamahal na restaurant sa syudad. Lugar kung saan ang mga senador at tycoon lang ang nakakapasok. Narinig ko ang pagka-estatwa ni Lupit sa kabilang linya. Casa Real? Paano ka? Anong kalokohan to? Kung gusto mong matapos na ang ugnayan natin, sisipot ka. Isama mo na rin ang kabit mo. Gusto ko ng saksi. Click. Binabaan niya ng telepono ang asawa niya. Binitawan ni Sinag ang cellphone na parang napaso siya. Sumandal siya sa upuan at napahawak sa dibdib, habol ang hininga. Nagawa ko ba, attorney? Tanong niya. Nanginginig pa rin. Ngumiti ako. Isang nangiting puno ng paghanga. Sobra pa sa inaasahan ko, Sinag. Sagot ko. Ngayon, humanda ka na. Dahil mamayang gabi, hindi lang annulment papers ang pipirmahan nyo. Mamayang gabi, makikilala na nila ang tunay na may-ari ng buhay nila. Inilabas ko ang folder na may tatak na confidential, debt acquisition of Mondragon Group. Hawak na natin ang leeg nila, bulong ko. Higpitan na lang natin ang sakal. Ang entablado ay handa na para sa muling pagtatagpo. Ang dating maamong tupa ay papasok sa lungga ng mga leon, hindi bilang pagkain, kundi bilang ang bagong hari ng kagubatan. Paano tatanggapin ni Lupit at Hiyas ang hamon ng isang basahan? At ano ang mangyayari kapag nagkaharap-harap sila sa mesang puno ng pagkain, ngunit ang ihahain ay purong paghihiganti? Abangan ang Chapter 5, ang paghaharap. Sino ka? Panay ang tingin ko sa mamahaling relo ko. 7:15 na. Sabi ko sa'yo, honey, niloloko ka lang ng babaeng yun. Iritableng reklamo ni Hiyas habang nilalaro ang stem ng kanyang wine glass. Casa Real? Ni hindi nga siguro alam ng hampas lupang yon kung paano bigkasin ang pangalan ng restaurant na to. Baka nasa labas yon, naghihintay na bigyan ng limos. Napatiimbagang ako. Tama si Hiyas. Ano bang pumasok sa isip ko at naniwala ako kay Sinag? Ang lakas ng loob niyang papuntahin ako dito. Ang Casa Real ay para sa mga elite, sa mga tulad namin. Hindi para sa isang labanderang amoy araw. Tumingin ako sa paligid. Ang chandelier ay kumikislap sa itaas. Ang musika ng violin ay malumanay. Ramdam ko ang tingin ng ilang kakilala ko sa business world. Siguro nagtataka sila kung bakit mukhang tense ako. 5 minutes, sabi ko. Inaayos ang aking coat. Kapag wala pa siya in 5 minutes, aalis na tayo. At sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit sa bata kahit kailan. Sir, ma'am. Napatingin kami sa Metro D na lumapit sa mesa namin. May problema ba? Mataray na tanong ni Hiyas. Dumating na po ang hinihintay ninyo. Magalang na sagot ng staff, sabay hawi ng daan. Napatingin ako sa entrance at sa sandaling iyon, parang huminto ang pagtibok ng puso ko. May pumasok na isang babae, matangkad, balingkinitan, at naglalakad
na parang siya ang may-ari ng buong lugar. Nakasuot siya ng isang midnight blue na silk dress na yumayakap sa bawat kurba ng katawan niya. Ang buhok niya ay bagsak at makintab. Ang balat niya, na dati sunog sa araw, ngayon ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. May kasama siyang lalaki, isang matikas na Ginoo na naka-Amerikana, pero hindi sa lalaki nakapako ang tingin ko, doon sa babae. Pamilyar ang hugis ng mukha niya, pamilyar ang mga mata, pero hindi maaari. Lumapit sila sa mesa namin. Ang bango niya, isang mamahaling pabango na amoy vanilla at jasmine, ay sumapaw sa amoy ng wine ni Hiyas. Tumigil siya sa tapat ko. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tinitigan ako. "Good evening, Lupit, Hiyas." Nalaglag ang panga ko. Napahawak si Hiyas sa braso ko ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ko. "Sinag?" Nauutal kong tanong. Ang boses ko ay parang naipit sa lalamunan. "Ikaw? Ikaw ba yan?" Ngumiti siya. Pero hindi ito ang ngiti ng asawang sumasalubong sa akin sa pinto noon. Ito ay ngiti ng isang estranghero. Malamig. Nakakakilabot. "Maupo na tayo." Utos niya. Hindi pakiusap. Utos. Umupo siya sa tapat ko ng may grace na hindi ko akalaing meron siya. Ang kasama niyang lalaki ay umupo sa tabi niya at inilabas agad ang mga dokumento. "Wait!" Sigaw ni Hiyas. Medyo mataas ang boses kaya napatingin ang ibang table. "Anong kalokohan to? Sinag? Saan mo ninakaw ang suot mo? At sino yang lalaking kasama mo? Siguro kaya ka nagmamadaling makipaghiwalay kasi may kabit ka na rin, no?" Tiningnan lang siya ni Sinag. Isang tingin na parang tumitingin sa isang langaw na dumapo sa pagkain. "Ito si Attorney Calasagdiwa." Pakilala ni Sinag. Binaliwala ang insulto ni Hiyas. "Siya ang legal counsel ko. Nandito tayo para pumirma, hindi para magkwentuhan. Nasaan ang papel?" Natulala ako. Ang dating Sinag na iyakin, ngayon ay diretso kong magsalita. Walang garalgal, walang takot. Inilabas ko ang envelope na may annulment papers. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ito. "Ayan, pirmahanan mo na. Yan naman ang gusto mo, di ba?" Kinuha ni Sinag ang ballpen, ni hindi niya binasa ang mga kondisyon. Basta niya itong pinirmahan ng mabilis at mariin. "Done," sabi niya. Sabay abot pabalik sa akin. "Malaya ka na, Lupit. Sa papel." "Teka," sabi ko. Pilit ibinabalik ang yabang ko kahit gulong-gulo ang isip ko. "Paano ang hatian sa ari-arian? Wala kang makukuha ni singkong duling sa akin, Sinag. Tandaan mo yan." Tumawa siya ng mahina. "Ari-arian? Ang mga utang mo? Ang kumpanya mong palubog? Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera mo. Iyon na lahat ng basura mo." Tumayo siya. "Tara na, attorney, nawalan na ako ng gana." "Wait!" Hindi ako makapayag na ganito lang matatapos. Siya ang dapat magmakaawa. Siya ang dapat umiyak. "Hindi ka aalis hanggat hindi tayo kumakain. I insist. Ipapakita ko sa iyo kung anong buhay ang sinayang mo." Tinawag ko ang waiter. "Bigyan niyo kami ng pinakamahal na wine at ang steak special niyo." Umupo ulit si Sinag, nakangisi. "Sige, kung mapilit ka." Dumating ang pagkain at alak. Kumain si Hiyas at ako, pero si Sinag, pinapanood lang kami habang humihigop ng tubig. Parang may hinihintay siya. Nang matapos ang meal, hiningi ko ang bill. Gusto kong ipamukha sa kanya kung gaano ako kayaman. "Bill out!" sigaw ko. Lumapit ang waiter, dala ang terminal. Inabot ko ang aking platinum credit card. "Charge it." Isinuksok ng waiter ang card. Tutuot. "Sir, decline po." Mahinang sabi ng waiter. Napakunot ang noo ko. "Anong declined? Imposible. May 5 milyong limit yan. Try it again." Sinubukan ulit. Declined pa rin. Pinagpawisan ako ng malapot. Kinuha ko ang isa pang card. Gold card. Declined. Ang isa pa. Declined. Ramdam ko ang init sa mukha ko.
Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatusok sa akin. Si Hiyas ay namumutla na sa hiya. "Sir, baka po may cash kayo?" Tanong ng waiter. Wala akong dalang cash na sapat para sa 30,000 piso na bill. "Excuse me," singit ng isang malamig na boses. Inabot ni Sinag ang isang itim na card sa waiter. Isang card na ngayon ko lang nakita. Walang limit. Para lang sa mga ultra-wealthy. "Charge it to me," sabi ni Sinag. "Paki-add na rin ng 10,000 piso tip para sa abala." "Yes, ma'am." Masiglang sagot ng waiter. Tiningnan ako ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Yung awa na mas masakit pa sa sampal. "Sa susunod, Lupit," sabi niya habang tumatayo. At isinusukbit ang mamahalin niyang bag. "Huwag kang mag-aaya kung wala ka namang pambayad. Nakakahiya sa mga tao." Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. "Check your bank accounts tomorrow, Lupit. Baka hindi lang credit card ang nawala sa'yo." Naglakad siya palabas kasama ang abogado niya. Iniwan kaming tulala, hiyang-hiya, at talunang-taluna sa sarili naming laro. Kring! Biglang tumunog ang cellphone ko. Manager ng bangko. Sinagot ko ito, nanginginig. "Hello? Mr. Mondragon." Boses ng manager. Parang natataranta. "I'm sorry to inform you, pero ang lahat ng loans ng kumpanya ninyo ay binili na ng isang private holding company. Due and demandable na po lahat ngayon. Kailangan niyo pong magbayad ng 500 milyong piso sa loob ng 30 days o kukunin nila ang lahat. Pati ang bahay ninyo." Nabagsak ko ang telepono. Tumingin ako sa papalayong figura ni Sinag. Ang babaeng yon. Ang basahan. Siya ang bumili ng buhay ko. Ang pangil ng paghihiganti ay bumaon na. Ang utang ay sinigil na. At ang dating hari ay naging alipin ng hindi niya namamalayan. Ngayon na alam na ni Lupit na nasa panganib ang kanyang kaharian. At ang may hawak ng leeg niya ay ang kanyang dating asawa. Ano ang gagawin niya? Giyera na ito. At si Sinag ay nagsisimula pa lamang. Abangan sa susunod na kabanata. Ang lihim na impyerno. Akala ko, matapos ang gabing iyon sa Casa Real, makakahinga na ako ng maluwag. Akala ko, ang takot na nakita ko sa mga mata ni Lupit ay sapat na para isuko niya sa akin si Musmos. Pero nagkamali ako. Ang demonyo, kapag nasusugatan, mas lalong nagwawala. Nasa opisina ako ni Attorney Calasag, nakaupo sa harap ng isang tambak na dokumento nang ibato niya sa mesa ang isang tablet. "Tingnan mo to, Sinag." Seryosong sabi ni Calasag. Salubong ang kilay niya at halatang nagpipigil ng galit. Kinuha ko ang tablet. Isang video sa social media ang nagtitrend. Live interview ni Hiyas sa isang sikat na showbiz news channel. Sa video, umiiyak si Hiyas. Pekeng-peke ang luha. "Takot na takot po kami ni Lupit," sabi ni Hiyas sa video. Sabay punas ng tissue sa matang wala namang luha. Bigla na lang sumulpot ang ex-wife niya. Nagpapanggap na mayaman, nanggugulo. Alam niyo naman po, galing sa hirap si Sinag. Na-trauma siguro sa pagkamatay ng nanay niya kaya nawawala na siya sa sarili. May mental instability siya. Paano namin ipagkakatiwala si Musmos sa isang baliw? Nabitiwan ko ang tablet. Baliw. Yan ang bago nilang script. Gusto nila akong palabasing baliw para hindi ko makuha ang custody ni Musmos. Gusto nilang sirain ang kredibilidad ko bago pa man magsimula ang laban sa korte. Hayop sila. Bulong ko. Naramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Wala silang karapatang sabihin, "Yan, matino ako, Calasag. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko." "Alam ko." Mabilis na sagot ni Calasag. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng balikat ko. "Alam ko ang totoo, Sinag. At huwag kang mag-alala. Handa ako sa ganitong laro." May kinuha siyang isang USB drive mula sa kanyang bulsa. Habang abala si Hiyas sa pag-aartista sa TV, abala naman ako
sa paghahanap ng katotohanan sa loob ng bahay nila. Sabi ni Kalasag, "Naalala mo si Manang Fe? Ang dating yaya ni Musmos na tinanggal ni Hiyas noong pinalayas ka?" Tumango ako. Si Manang Fe ang kakampi ko sa bahay na yon. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng regalo. Isang maliit na kamera sa kwarto ni Musmos, nakatago sa loob ng teddy bear. Nakakonect ito sa cloud storage na ako lang ang may access. Isinaksak niya ang USB sa laptop at hinarap sa akin ang screen. "Panoorin mo, Sinag. Pero magpakatatag ka." Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha sa loob ng kwarto ni Musmos. Nakita ko ang anak ko, nakaupo sa sahig, naglalaro ng manika. Payat siya. Malungkot ang mga mata. Bumukas ang pinto. Pumasok si Hiyas. Dala ang kanyang telepono. Halatang may kausap. "Oo na. Sabi nang padadalhan kita ng pera next week. Huwag ka nang makulit." Irritabling sabi niya sa kausap. Nakita niya si Musmos na naglalaro. Inirapan niya ito. "Ano ba yan? Ang kalat-kalat mo. Manang-mana ka sa nanay mong dugyot." Kinuha ni Musmos ang manika at niyakap ito ng mahigpit. "Si Mama hindi dugyot," mahinang sagot ng bata. Humakbang palapit si Hiyas. Hinablot niya ang manika mula sa kamay ng anak ko. "Akin na yan," sigaw ni Hiyas. "Huwag mong hahawakan yan. Mamahalin yan. Baka masira mo lang." "Mama yan." Umiiyak na, sabi ni Musmos. Isang malakas na sampal sa kamay ang pinakawalan ni Hiyas sa anak ko. Hindi sa pisngi, pero sapat na para mapaupo sa sahig si Musmos sa gulat at sakit. Sinabi ng, "Huwag mo akong tatawaging mama. Hindi kita anak. Isa ka lang pabigat sa buhay namin." Sigaw ni Hiyas. "At ang nanay mo? Iniwan ka na niya. Kinalimutan ka na niya kasi may bago na siyang lalaki. Kaya tumigil ka na sa kaiiyak mo dyan." Napahawak ako sa bibig ko. Ang bawat salita ni Hiyas ay parang asido na bumubuhos sa puso ko. Sa video, lalong lumakas ang iyak ni Musmos. Ang hagulgol niya ay puno ng sakit at pagkalito. Iniwan ni Hiyas ang bata na humahagulgol sa sahig at padabog na isinara ang pinto. Nagtapos ang video, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi sa takot, kundi sa galit. Isang uri ng galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Isang galit na parang kumukulong bulkan sa loob ng aking dibdib, handang sumabog anumang oras. Gusto kong pumasok sa loob ng screen. Gusto kong sabunutan si Hiyas hanggang sa matanggal ang anit niya. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na nararamdaman ng anak ko. Pinatay ni Kalasag ang laptop. Ang katahimikan sa opisina ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. "Sinag, huminahon ka." Mahinahon niyang sabi. "Paano ako hihinahon, Kalasag?" Sabi ko. Ang boses ko ay naging garalgal dahil sa pinipigilang hikbi. Sinasaktan nila ang anak ko. Pinapaniwala nilang kinalimutan ko na siya. "Kaya nga hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos." Giit niya. "Sinag, makinig ka. Masakit panoorin, alam ko. Pero ang video na to, ito ang alas natin. Ito ang magpapanalo sa atin sa korte. Ito ang sisira sa kanila sa mata ng publiko." Umiling ako. Pinahid ko ang luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit hindi na ito luha ng awa, kundi luha ng poot. "Hindi sapat ang korte," sabi ko. Ang boses ko ay naging malamig at matigas. Gusto kong maramdaman niya ang nararamdaman ng anak ko. Gusto kong maranasan niya ang impyerno. Tumingin ako kay Kalasag. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ko. Hindi na ako ang kliyente niyang naghahanap lang ng hustisya. Isa na akong ina na handang pumatay para sa kanyang anak. "May narinig ka ba sa video, Sinag?" Tanong ni Kalasag. Nag-isip ako. Yung kausap niya sa telepono, humihingi ng pera. Tumango si Kalasag at may inilabas na isa pang folder. Pinatrabaho ko na yan. Ang kausap niya ay ang kapatid niya, Sugar All.
Lubog sa utang sa mga loan shark sa kasino. Iyon ang dahilan kung bakit ninanakawan ni Hiya si Lupit. Kailangan niyang magbayad kundi buhay ng kapatid niya ang kapalit. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Isang ideyang madilim, mapanganib, pero napakatamis. Tumingin ako kay Kalasag at isang nangiti ang gumuhit sa labi ko. Isang ngiti na kahit ako ay kinilabutan. Attorney, sabi ko, alamin mo kung sino-sino ang mga loan shark na yon. Naintindihan agad ni Kalasag ang ibig kong sabihin. Hindi lang mga utang ni Lupit ang bibilhin ko, attorney. Pagpapatuloy ko, oras na para maningil ang demonyo sa kapwa-demonyo. Ang pag-iyak ng isang bata ay nagbigay daan sa pagsilang ng isang halimaw. Ngayong hawak na ni Sinag ang ebidensya ng pang-aabuso at ang susi sa pinakatatagong kahinaan ni Hiyas, paano niya gagamitin ang kapangyarihan ng pera para gumante? Magsisimula na ang tunay na laro ng takot kung saan hindi lang pera ang nakataya, kundi kaluluwa. Abangan sa susunod na kabanata. Ang bitag ni Hiyas. Nakangisi ako habang pinapanood ang sarili ko sa salamin. Ang ganda ko talaga, lalo na kapag umiiyak. Ang interview ko kagabi ay trending. Lahat ng comments ay puno ng simpatiya para sa akin at galit para kay Sinag. Kawawang Hiyas, biktima lang din. Baliw pala yung ex-wife, dapat sa mental yan. Ay protect nyo si Baby Musmos. Napatawa ako ng malakas. Ang mga tao, napakadaling utuin. Isang patak lang ng luha, konting acting, at kakampi mo na ang buong mundo. Akala mo kung sino ka na. Sinag. Bulong ko sa refleksyon ko. Kahit maligo ka pa sa pera, mananatili kang isang hamak na labandera. At ako ang laging mananalo. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang unregistered number. Sinagot ko ito. Hello? Sigaw ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Nanginginig. Ate Hiyas, tulungan mo ko. Rico? Napakunot ang noo ko. Ano ba? Sabi ko sa'yo huwag kang tatawag sa numerong to. Ate, kailangan ko na ng pera ngayon din. Yung mga pinagkakautangan ko, nandito sila. Sabi nila, kapag hindi ako nakabayad bago maghating gabi, puputulin daw nila ang daliri ko. Narinig ko ang kalabog at sigawan sa background. Nanlamig ang buo kong katawan. Magkano ba yan? Dinoble nila ate. 1,000,000 na. 1,000,000? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Halos wala nang laman ang mga account ni Lupit. At ang mga alahas na naibenta ko, naubos na rin. Gawan mo ng paraan ate. Ayokong mamatay. Tuot, tuot, tuot. Binabaan niya ako. Napahawak ako sa ulo ko. Naglakad-lakad ako sa loob ng malaking kwarto. Kailangan kong mag-isip. Kailangan ko ng pera. At kailangan kong matapos na ang problemang ito. Ang problema ay si Sinag. Siya ang dahilan ng lahat ng to. Mula nang bumalik siya, nagkandaletse-letse na ang buhay namin ni Lupit. Siya ang may hawak sa mga utang ni Lupit. Malamang, yung abogado niyang mukhang maton ang nagpaplano ng lahat. Pero kung mawawala si Sinag sa eksena, kung makukulong siya, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Isang ideyang napakadelikado pero napakatalino. Kung gusto nilang palabasin na baliw si Sinag, bakit hindi ko bigyan sila ng pruweba? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa garden kung saan naglalaro si Musmos. Ang batang yun, siya ang alas ko. Ngumiti ako. Game over, Sinag. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagsuot ako ng simpleng bestida at malaking salamin para hindi ako makilala. Dumiretso ako sa private school kung saan nag-aaral si Musmos. Alam ko ang schedule niya. Alam ko kung saan ang pasikretong gate na ginagamit ng mga service van. Nagkunwari akong bagong magulang na nagtatanong-tanong. At nang magkaroon ng pagkakataon, nang makita kong abala ang guard sa ibang sasakyan, mabilis kong nilapitan si Musmos na nag-iisa sa waiting shed.
Musmos, tawag ko. Pilit pinatatamis ang boses ko. Pinapasundo ka na ng mama mo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Nasaan si mama? Nasa kotse lang sa labas. Halika na. Baka matraffic pa tayo, sabi ko. Sabay hila sa kamay niya. Sumama naman ang bata. Walang kaalam-alam. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita ang kanyang ina. Isinakay ko siya sa isang van na inarkila ko. Hindi naman po ito ang kotse ni mama. Takang tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Tinakpan ko ng panyo ang ilong niya na may pampatulog. Ilang segundo lang, bumagsak na ang katawan niya sa upuan. Dinala ko siya sa isang luma at abandonadong bodega na pag-aari ng pamilya ko sa probinsya. Ikinulong ko siya sa isang kwarto. Pagbalik ko sa Maynila, dumiretso ako sa isang payphone. Nag-dial ako ng isang numero ng private investigator na binayaran ko para alamin ang bagong tirahan ni Sinag. Nang makarating ako sa labas ng isang marangyang condominium sa BGC, kinuha ko ang burner phone na inihanda ko para sa planong ito. Dinial ko ang numero ni Sinag. Sinagot niya agad. Hello? Boses niya, halatang nag-aalala. Pilit kong binago ang boses ko, ginawang mas magaspang at mababa. Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, sabi ko, maghanda ka ng 50 milyong piso. Cash, walang pulis. Hintayin mo ang susunod kong tawag para sa instructions. Sino ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Sigaw niya, rinig na rinig ko ang panik. Maraming tanong, sabi ko. Gusto mo bang marinig siyang umiyak? Hindi ko na siya hinintay sumagot. Pinatay ko ang tawag. Ngayon, ang huling parte ng plano. Dinial ko ang 117. Ang emergency hotline. Hello? Police? Sabi ko. Ginawa kong nanginginig at umiiyak ang boses ko. Tulungan niyo po ako. Ang pangalan ko po ay Hia Salakot. Kinidnap po ang stepdaughter ko na si Musmos Mondragon. At may hinala po ako kung sino ang kumuha sa kanya. Sino po, ma'am? Tanong ng operator. Si Sinag Amorsolo po. Ang tunay niyang ina. Nawawala po siya sa sarili. Kanina po. Tumawag siya. Humihingi ng pera. Takot na takot po ako para sa bata. Ibinigay ko ang address ng kondominium ni Sinag. Ang address na ibinigay sa akin ng PI ko. Binaba ko ang telepono at ngumisi. Perfect. Ngayon, 2 lang ang pwedeng mangyari. Kung magbabayad si Sinag ng ransom, edi may pera na ako para sa utang ni Rico. Kung hindi naman at tatawag siya ng pulis, ako na ang unang nag-report. Palalabasin kong siya ang nagse-set up ng kidnapping para makuha ang pera ni Lupit. Sa history niya ng mental instability, maniniwala sa akin ang lahat. Win-win. Nagtago ako sa di kalayuan sa loob ng aking kotse. Ilang minuto lang, sunod-sunod na sirena ng pulis ang narinig ko. Pinalibutan nila ang kondominium. Nakita kong bumaba si Sinag sa lobby kasama ang abogado niyang si Kalasag. Halatang halata, sa mukha nila ang gulat at pagkalito. Pinasok sila ng mga pulis. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko ang mabilis na tibok nito. Hindi sa takot, kundi sa excitement. Ito na. Ito na ang katapusan mo, Sinag Amorsolo. Pero habang pinapanood ko siyang kinakausap ng mga pulis, may napansin akong kakaiba. Masyado siyang kalmado. Ang abogado niya. Hindi natataranta. May ibinulong si Kalasag sa mga pulis. May ipinakita sa cellphone. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga pulis na dati galit na nakatingin kay Sinag ay biglang tumango at nag-iba ng direksyon. Mabilis silang sumakay sa kanilang mga sasakyan at umalis. Ano ang nangyayari? Biglang nag-ring ang burner phone ko. Isang text message mula sa numerong hindi ko kilala. Binuksan ko ito. Akala mo ba matalino ka, Hiyas? Habang abala ka sa paggawa ng pekeng kidnapping, abala naman ako sa pagbili ng kaluluwa ng kapatid mo. Nanlamig ang buo kong katawan. May isa pang text, isang litrato, si Rico, nakaluhod.
May nakatutok na baril sa ulo niya at ang may hawak ng baril, ang pinuno ng mga loan shark na pinagkakautangan niya. Pero ang nakakakilabot, nakangiti ang loan shark habang nakatingin sa kamera na para bang nagpapasalamat. At ang huling text, "Nasaan ang anak ko? Ibigay mo sa akin ang address sa loob ng 5 minuto o ipapadala ko sa iyo ang daliri ng kapatid mo. Isa-isa. Ang orasan mo ay nagsimula na." Binitawan ko ang telepono. Napasigaw ako sa loob ng kotse. Paano? Paano niya nalaman? Ang bitag na ginawa ko para sa kanya. Ako pala ang nahulog dito. Kanya. Ang plano ni Hiyas ay bumaliktad sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Ngayon, hawak ni Sinag, hindi lang ang buhay ng kanyang kapatid, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan. Sa isang desperadong sitwasyon, susuko ba si Hiyas? At paano maililigtas ni Kalasag si Musmos mula sa abandonadong bodega? Ang karera laban sa oras ay nagsimula na. Abangan sa susunod na kabanata. Ang alas ni Kalasag. Napanood ko ang pagbabago sa mukha ng hepe ng pulisya habang pinapakita ko sa kanya ang 2 bagay sa aking cellphone. Una, ang kopya ng text message ni Hiyas na may lokasyon ng bodega. Pangalawa, ang live feed mula sa camera na nakakabit sa kwelyo ng loan shark na kasalukuyang nakatutok sa nanginginig na kapatid ni Hiyas. "Chief," sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero may bigat. Ang kliyente ko ay biktima ng isang extortion attempt. Ang totoong kriminal ay si Hiyas Salakot. At kung hindi natin makukuha ang bata sa loob ng 1 oras, baka may mangyaring hindi maganda sa kapatid niya. I call that a win-win. Naintindihan agad ng hepe. Ang kasong kidnapping laban kay Sinag ay biglang naging kasong kidnapping na isinampa niya laban kay Hiyas. "Let's go!" Sigaw ng hepe sa kanyang mga tauhan. Habang paalis ang mga pulis, humarap ako kay Sinag. Ang mukha niya ay isang maskara ng pinaghalong galit at pag-aalala. "Kalasag, si Musmos, makukuha natin siya," sabi ko. Hinawakan ko siya sa braso para pakalmahin. Pero kailangan kong gawin ang isang bagay. Isang bagay na sisiguradong hindi na makakagulo pa ang ama niya. Iniwan ko si Sinag sa pangangalaga ng 2 kong tauhan at sumakay sa aking sasakyan. Tinawagan ko si Lupit Mondragon. "Attorney?" Sagot niya, halatang nagulat. "Nasaan ka, Mondragon?" Diretsahan kong tanong. "Nasa opisina." "Bakit? Nasaan si Sinag?" "May dalang pera ba siya? Sinasabi ko na nga ba't pakana niya lang ang lahat ng to para..." "Tumahimik ka." Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay parang yelo. "Ang anak mo, kinidnap ng kabit mo. At kung may mangyari sa batang yon, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa kulungan pupulutin. Ibabaon kita sa ilalim ng lupa." Katahimikan. Anong sinasabi mo? Si Hiyas? Imposible. "Magkita tayo sa lobby ng building mo. 5 minuto. Huwag mo akong paghintayin." Binaba ko ang telepono. Pagdating ko sa Mondragon Tower, nakita ko si Lupit sa lobby, hindi mapakali. Namumutla. "Nasaan ang ebidensya mo? Nagsisinungaling ka." Bungad niya. Hindi ako sumagot. Ipinakita ko lang sa kanya ang video mula sa teddy bear camera. Ang video kung saan sinasaktan at sinisigawan ni Hiya si si Musmos. Napanood ko ang pagbabago sa mukha ni Lupit. Mula sa pagiging arogante, naging gulat at nauwi sa purong galit. Kahit gaano siya kasamang asawa, ama pa rin siya. Yung babaeng yon, bulong niya, nanginginig ang mga kamao. "Tama," sabi ko. "Habang ikaw ay abala sa pagpapayaman, ang anak mo ay nasa impyerno sa kamay ng babaeng ipinalit mo sa asawa mo. At ngayon, tinago niya ang bata para magkapera." Napaupo si Lupit sa isang bench. Ang dating hari, ngayon ay mukhang basang sisiw. Anong gagawin ko? Ito na ang hinihintay ko, ang alas ko. "Simple lang," sabi ko.
Sasama ka sa akin ngayon papunta sa bodega, pero hindi ka aalis ng sasakyan. Hihintayin mo ang senyas ko. At pagkatapos nito, kapag ligtas na ang anak mo, pupunta ka sa opisina ko at pipirmahan ang isang dokumento. Anong dokumento? Isang kasulatan. Sagot ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Na isinusuko mo ng buo at permanente ang iyong parental rights kay Musmos. Na ibinibigay mo ang full and sole custody kay Sinag kapalit ng kalayaan mo. Nanlaki ang mga mata niya. Alam niya ang ibig kong sabihin, kapalit ng hindi ko pagsasampa ng kasong financial fraud at tax evasion laban sa kanya. Mga kasong hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Tumango siya. Walang salita. Isang tango ng pagkatalo. Mabilis naming narating ang liblib na lugar sa Bulacan. Mula sa di kalayuan, tanaw na namin ang mga police car na nakapalibot sa bodega, pero hindi pa sila gumagalaw. Naghihintay ng go signal. Huwag kang bababa. Utos ko kay Lupit. Bumaba ako at lumapit sa hepe. Chief, ayon sa text ni Hiyas, nag-iisa lang siya sa loob kasama ang bata. Pero delikado pa rin. Ayokong matakot ang bata sa putukan. Ano ang plano mo, attorney? Ako ang papasok. Kakausapin ko siya. Kapag nakuha ko na ang bata, bahala na kayo sa kanya. Pumayag ang hepe. Naglakad ako papunta sa kinakalawang na pinto ng bodega. Walang lock. Dahan-dahan ko itong itinulak. Madilim sa loob, amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Sa gitna ng malawak na espasyo, may isang ilaw lang na nakabitin. At sa ilalim nito, nakita ko si Hiyas. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Musmos sa isang lumang kutsyon, hindi alintana ang panganib. Pagkakita sa akin ni Hiyas, tumayo siya. Hawak niya ang isang piraso ng basag na bote. Huwag kang lalapit. Sigaw niya, ang boses niya ay basag at desperado. Nasaan si Rico? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Nasa mabuting kalagayan ng kapatid mo, Hiyas. Kalmado kong sagot. Nasa kustodiya na namin at ikaw ang susunod kung hindi ka makikipagtulungan. Mga demonyo kayo. Pera lang ang gusto niyo. Kami pa ang demonyo. Ngumisi ako. Ikaw ang nagkulong sa isang inosenteng bata. Ikaw ang nanakit sa kanya. Ikaw ang gumawa ng sarili mong impyerno, Hiyas. Unti-unti akong lumapit, hindi sa kanya, kundi sa direksyon ni Musmos. Isa pang hakbang, sasaktan ko ang bata. Banta niya, itinaas ang basag na bote. Pero bago pa siya makagalaw, isang sigaw ang pumuno sa bodega. Hiyas! Napalingon kaming dalawa. Nakatayo sa may pinto si Lupit Mondragon. Puno ng galit ang mga mata niya. Hindi siya nakatiis. Nang makita ni Hiyas si Lupit na wala ang tapang niya, nabitiwan niya ang bote. Lupipit! Honey, pakinggan mo ko. Ginawa ko lang to para sa atin. Para sa atin? Sigaw ni Lupit. Sinungaling. Magnanakaw. Sinasaktan mo ang anak ko. Habang nag-aaway sila, iyon na ang pagkakataon ko. Mabilis kong binuhat ang natutulog na si Musmos. Niyakap ko siya ng mahigpit at mabilis na naglakad palabas. Paglabas ko, sinalubong ako ng mga pulis. Ibinigay ko sa kanila ang bata, na agad namang inasikaso ng mga medik. Sa loob, narinig ko ang malakas na sampal, kasunod ng iyak ni Hiyas. Pumasok na kayo, sabi ko sa hepe. Pumasok ang mga pulis. Inaresto nila si Hiyas na umiiyak at nagwawala. Si Lupit naman ay nakatayo lang, tulala, parang nawalan ng kaluluwa. Lumapit ako sa kanya. Tapos na, Mondragon, sabi ko. Panahon nang tuparin mo ang usapan. Ang bata ay ligtas na. Ang kontrabida ay nasa kamay na ng batas at ang dating hari ay tuluyan nang nawala ng korona. Ngunit sa pagbagsak ng mga kaaway, isang mas malaking tanong ang lumilitaw. Ano ang susunod para kay Sinag?
Ngayong hawak na niya ang lahat. Ang anak, ang pera, ang kapangyarihan. Paano niya muling bubuuin ang kanyang winasak na buhay? Ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang laban sa sarili ay magsisimula pa lamang. Abangan sa susunod na kabanata, ang pagbagsak ng Mondragon. Nakatayo ako sa labas ng isang mataas na gusali ng salamin at bakal sa gitna ng ortigas. Sa tuktok nito, may nakaukit na gintong mga letra. Amor Solo Holdings, ang pangalan ng babaeng minsan kong tinawag na basahan, ngayon ay nakatatak na sa isa sa pinakamahal na real estate sa bansa. Pagkatapos ng insidente sa bodega, nawala ako sa sarili. Umuwi ako sa mansyon na dati simbolo ng aking kapangyarihan, pero ngayon ay parang isang malaking mausoleum na lang. Tahimik, malamig, walang hiyas na nagpapanggap na mahal ako. Walang yak ni musmos na dati kinaiinisan ko pero ngayon ay hinahanap-hanap ko. Wala na. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Diwa. Oras na para singilin ang utang ko. Pumasok ako sa lobby. Ang bawat empleyadong nakakasalubong ko ay yumuyuko at bumabati sa akin. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa awa. Malamang, nabalitaan na nila. Ang balita ay mabilis kumalat sa mundo ng negosyo. Ang pag-aresto kay Hiyas, ang pagbagsak ng stocks ng Mondragon Group, ang pagbili ng isang misteryosong kumpanya sa lahat ng aming utang. Sumakay ako ng elevator, top floor, chairman's office. Pagbukas ng pinto, isang malawak na opisina ang tumambad sa akin. Floor-to-ceiling glass windows na tanaw ang buong syudad. Ang syudad na minsan ay nasa ilalim ng aking mga paa. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany ay isang babae. Nakatalikod ang kanyang swivel chair. "Magandang umaga, Lupit," sabi ng boses. Dahan-dahang umikot ang upuan. At doon, nakita ko siya, si Sinag. Nakasuot siya ng isang power suit na kulay krema. Ang buhok niya ay nakaayos ng perpekto. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay kasing talim ng kutsilyo. Hindi na siya ang Sinag na asawa ko. Isa na siyang reyna sa sarili niyang trono. At ako ang alipin na ipinatawag. "Maupo ka," sabi niya. Umupo ako sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Ang parehong upuan kung saan ko pinauupo noon ang mga taong may utang sa akin. Ang parehong upuan kung saan ko sila minamaliit at pinagtatawanan. Anong kailangan mo?" Tanong ko. Ang yabang na dati bumabalot sa akin ay parang bulang naglaho. Hindi siya sumagot. Sa halip, may pinindot siya sa kanyang intercom. "Pasok." Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang isang babaeng nakaposas. Si Hiyas. Gulo-gulo ang buhok niya, wala ng makeup. Ang dating maladyosang mukha ay puno na ng galit at pagod. Pagkakita niya sa akin, nagwala siya. "Lupit, hayop ka. Bakit hindi mo ko tinutulungan? Bakit mo ko pinabayaan? Kasalanan mo ang lahat ng to." "Itikom mo ang bibig mo, Hiyas," malamig na sabi ni Sinag. Hindi man lang inaalis ang tingin sa akin. "Dinala kita rito para marinig mo ang pag-uusapan namin." Binaling niya ulit ang tingin sa akin. Inilapag niya sa mesa ang dalawang folder, isang itim, isang puti. "Simple lang ang pag-uusapan natin, Lupit. May dalawa kang pagpipilian," sabi niya. Ang boses niya ay parang tunog ng martilyo ng isang hukom. Itinulak niya palapit sa akin ang itim na folder. Option A. Lahat ng ebidensya ng financial fraud, tax evasion, at corporate crimes na ginawa mo sa loob ng 10 taon ay nasa folder na yan. Isang tawag ko lang sa NBI. At mabubulok ka sa kulungan kasama ng kabit mo. Narinig ko ang pagsinghap ni Hiyas. Pagkatapos, itinulak niya ang puting folder. Option B. Pipirmahan mo ang lahat ng dokumento sa folder na yan. Ang paglilipat ng lahat ng assets ng Mondragon Group sa Amor Solo Holdings para bayaran ang mga utang mo. At ang pinakamahalaga,
Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang papel. Ang pag-surrender ng iyong parental rights kay Musmos. Walang visitation, walang communication. Buburahin mo ang sarili mo sa buhay ng anak mo magpakailanman. Tinitigan ko ang mga papel, ang pangalan ko, ang pangalan ng pamilya ko na iningatan ng ilang henerasyon, at ang pangalan ng anak ko. Lahat mawawala. Bakit mo ginagawa to, Sinag? Tanong ko. Ang boses ko ay basag. Pera? Paghihiganti? Hindi pa ba sapat na nakuha mo na ang lahat sa akin? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Isang bahid ng sakit. Pera? Mapait siyang ngumiti. Noong gabing namatay si nanay, lumuhod ako sa iyo para sa konting pera na pampagamot sa kanya. Ibinato mo sa mukha ko. Ngayong may pera na ako, huli na ang lahat. Hindi ko kailangan ng pera mo, Lupit. Ang kailangan ko ay kapayapaan para sa anak ko. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Hindi ito paghihiganti, Lupit. Ito ay hustisya. Hustisya para sa bawat luha na pumatak. Mula sa mata ng anak ko, tuwing sinasaktan mo ako. Hustisya para sa bawat gabi na hindi siya makatulog dahil sa sigawan niyo ni Hiyas. At hustisya para sa nanay ko na pinabayaan mong mamatay. Humarap siya sa akin. Pumili ka. Ang impyerno sa loob ng kulungan o ang impyerno ng pamumuhay ng mag-isa habang alam mong masaya ang anak mo sa piling ng tunay na nagmamahal sa kanya. Parehong impyerno, Lupit. Pero ang isa, may kasama kang demonyo. Tumingin siya kay Hiyas. Napatingin ako kay Hiyas na umiiyak sa isang sulok. Napatingin ako sa mga dokumento. Naalala ko ang mukha ni Musmos sa bodega. Ang takot niya. At naalala ko ang mukha ni Sinag nung una kaming magkakilala. Ang inosente niyang ngiti. Lahat yon. Ako ang sumira. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang kamay ko. Wag, Lupit! Wag mong gawin yan! Sigaw ni Hiyas. Hindi ko siya pinansin. Nilagdaan ko ang bawat pahina. Ang pagsuko sa aking kumpanya. Ang pagsuko sa aking kayamanan. At ang pagsuko sa aking karapatan bilang isang ama. Pagkatapos kong pumirma, tumayo ako. Pakiramdam ko, mas matanda ako ng 100 taon. Sana alagaan mo siya ng mabuti. Yun na lang ang nasabi ko. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Sinag. Gagawin ko ang lahat ng bagay na hindi mo nagawa para sa kanya. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina. Habang papalabas, narinig ko ang huling utos ni Sinag sa mga pulis. Ilabas niyo na ang basurang yan. Ang tore ng Mondragon ay tuluyan ng gumuho. Ang mga kontrabida ay nakamit ang kanilang mga kaparusahan. Ngunit sa pagtatapos ng digmaan, ano ang natitira? Para kay Sinag, ang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Paano niya haharapin ang bagong umaga kasama si Musmos? At may puwang pa ba sa puso niyang minsan nang winasak para sa isang bagong pag-ibig? Abangan sa susunod na kabanata. Ang hukuman ng katotohanan. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang paminsan-minsang pag-ubo ng mga tao. Nakaupo ako sa bench, katabi si Attorney Calasag. Sa kabilang panig, sa upuan ng akusado, nakaupo si Hiyas, suot ang orange na damit ng bilanggo. Ito ang huling araw ng paglilitis sa kasong kidnapping na isinampa ko laban sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, sa opisina ko, inilipat ang lahat ng assets ng Mondragon sa pangalan ko. Si Lupit ay naglahong parang bula. Narinig ko na lang na umalis na siya ng bansa. Dala ang konting perang na itago niya para magsimula ulit sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Si Hiyas naman, walang nagpiyansa. All rise. The Honorable Judge De La Fuente presiding.
Tumayo kaming lahat. Pumasok ang hukom. Naging mabilis ang takbo ng pagdinig. Ang ebidensya laban kay Hiyas ay napakalinaw. Ang video mula sa teddy bear. Ang testimonya ng kapatid niyang si Rico na umaming kasabwat siya sa plan at ang pinakamatibay sa lahat, ang testimonya ng isang sorpresang testigo. The prosecution calls its final witness to the stand, Mr. Lupit Mondragon. Nagulat ang lahat sa loob ng courtroom, lalo na si Hiyas. Akala ko, umalis na siya ng bansa, pero kinausap pala siya ni Kalasag. Isang huling pakiusap, isang huling pagkakataon para gawin ang tama para sa anak niya. Pumasok si Lupit, payat, magulo ang buhok. Ibang-iba sa makisig na tycoon na minahal ko noon. Umupo siya sa witness stand. Mr. Mondragon, simula ng piskal. Kilala niyo po ba ang akusado? Tumingin si Lupit kay Hiyas. Isang tingin na puno ng galit at pagsisisi. Opo, siya po ang babaeng sumira sa pamilya ko. Sa loob ng isang oras, isinalaysay ni Lupit ang lahat. Ang pagmamanipula sa kanya ni Hiyas, ang pagnanakaw nito sa kumpanya, at ang pagpaplano nito sa pekeng kidnapping. Habang nagsasalita si Lupit, si Hiyas ay nagwawala sa kanyang upuan. Sinungaling! Sinungaling kang hayop ka! Sigaw ni Hiyas. Kasabwat ka! Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Silence! Order in the court! Sigaw ng hukom paulit-ulit na ipinapalo ang kanyang gavel. Pero hindi na mapigilan si Hiyas. Para siyang isang nasusunog na hayop na nagwawala. Kasalanan niyong lahat. Kasalanan mo, Lupit. At kasalanan mo, Sinag. Malandi ka. Inagaw mo ang lahat sa akin. Dapat sa'yo mamatay. Tumayo siya at takmang susugurin ako. Pero mabilis siyang napigilan ng mga guard. Habang kinakaladkad siya palabas ng courtroom, patuloy siyang sumisigaw at nagmumura. Pagkatapos ng kaguluhan, mabilis na ibinaba ng hukom ang kanyang desisyon. After reviewing all the evidence presented, this court finds the accused, Hiyas Salakot, guilty beyond reasonable doubt for the crime of kidnapping and serious illegal detention. She is hereby sentenced to reclusion perpetua or life imprisonment without possibility of parole. Palo ng gavel. Tapos na. Nakahinga ako ng maluwag. Isang bigat na matagal kong pinasan ang tila na bunot sa aking dibdib. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng mga reporter. Ngunit hindi ako nagpa-interview. Naglakad lang kami ni Kalasag papunta sa sasakyan. Bago kami sumakay, may tumawag sa pangalan ko. Sinag. Lumingon ako. Si Lupit. Salamat, sabi niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Salamat sa hindi mo pagdamay sa akin sa kaso. Ginawa mo lang ang tama, Lupit. Para kay Musmos, sagot ko. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Maari ko ba siyang makita? Kahit sa huling pagkakataon na lang. Umiling ako. Hindi na Lupit. Iyon ang napag-usapan. Mas makakabuti sa kanya na lumaki ng walang anino ng nakaraan. Oras na para pareho tayong magsimula ulit. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero kasabay nito, ang pagtanggap. Tumango siya. Paalam, Sinag. Maging masaya ka sana. Tumalikod siya at naglakad palayo. Unti-unting nilamon ng mga tao sa paligid hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Sumakay ako sa kotse. Habang paandar na kami, napatingin ako kay Kalasag na tahimik na nagmamaneho sa tabi ko. Salamat, Kalasag, sabi ko. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. Isang nangiting pagod pero totoo. Trabaho ko lang yon, Sinag. At saka, may utang na loob din ako sa'yo. Dahil sa kasong to, nabigyan ng hustisya ang mga magsasakang inagawa ng lupa ng mga Mondragon noon. Ngayong tapos na ang lahat, ano nang plano mo? Tanong niya. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali, ang mga taong naglalakad, ang buhay na nagpapatuloy. Uuwi ako, sabi ko.
uwi ako sa anak ko. Ang huling kabanata ng paghihiganti ay naisara na sa Korte ng Batas. Ang mga anino ng nakaraan ay pinalaya na. Ngunit sa pag-uwi ni Sinag sa kanyang anak at sa bagong buhay na naghihintay, isang tanong ang nananatili. Matapos mahanap ang hustisya, mahahanap din kaya niya ang kapayapaan at ang tunay na kaligayahan? At ang ugnayan nila ni Kalasag, mananatili na lang bang pang-abogado at kliyente? Abangan ang susunod na kabanata, ang bagong simula. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng huling araw ng paglilitis. Isang taon na puno ng pagbabago. Ang Amorsolo Holdings sa ilalim ng pamumuno ni Sinag ay naging isa sa pinakamalaking philanthropic foundation sa bansa. Ibinenta niya ang karamihan sa mga non-performing assets ng Dating Mondragon Group at ginamit ang pondo para magtayo ng mga paaralan sa mga liblib na baryo at magbigay ng scholarship sa mga batang mahihirap. Ang mansyon ng mga Mondragon ay ginawa niyang isang libreng kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso, isang lugar na tinawag niyang tahanan ni Nanay Gunita. At si Sinag, ang babaeng nakilala kong puno ng galit at pagnanais maghiganti, ngayon ay naging isang babaeng puno ng kapayapaan. Madalas ko siyang nakikita sa mga charity event, nakikipaglaro sa mga bata, walang bahid ng makeup, pero mas maganda pa kaysa noong una ko siyang nakita sa Casa Real. Ang kinang sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa ligaya. Attorney Cal! Napalingon ako. Isang maliit na batang babae ang tumatakbo palapit sa akin sa dalampasigan, naka-pink na bestida at may dalang maliit na balde. Musmos, nakangiti kong bati. Binuhat ko siya. Ang bigat mo na Tingnan niyo po, attorney. Nakahuli ako ng shell. Masaya niyang ipinakita sa akin. Wow, ang ganda naman nun yan. Nandito kami ngayon sa isang private resort sa Palawan. Birthday ni Musmos, at sa hindi ko malamang dahilan, inimbitahan ako ni Sinag na sumama. Sila lang daw dalawa at ako. Halika na, kakain na raw tayo, sabi ni Mama. Hila niya sa akin. Sa di kalayuan, nakita ko si Sinag. Nakaupo siya sa isang banig sa buhanginan, nag-aayos ng pagkain. Ang hangin ay marahang hinihipan ng kanyang buhok. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang balat. Napahinto ako. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryang kliyente ko. Hindi siya ang reyna ng isang corporate empire. Siya lang si Sinag, isang ina, isang babae. Ang babaeng unti-unti nang sinasakop ang puso ko. Ang tagal niyo naman, sabi niya paglapit namin. Nakangiti. Itong si attorney, ang bagal maglakad. Biro ni Musmos. Naupo ako sa tabi nila. Nagsimula kaming kumain. Kamayan, sinigang, inihaw na isda, kanin. Simple, pero ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Pagkatapos kumain, naglaro si Musmos sa buhanginan. Naiwan kaming dalawa ni Sinag. Salamat sa pagsama, Kalasag. Sabi niya, hindi nakatingin sa akin. Ang tingin niya ay nasa papalubog na araw. Walang anuman, sagot ko. Masaya akong makita kayong masaya. Katahimikan, tanging tunog lang ng alon ang maririnig. Kalasag, muli niyang sabi. Bakit? Bakit mo pa rin ako tinatawag na Sinag? Tapos na ang kaso. Hindi mo na ako kliyente. Napatingin ako sa kanya. Ito na siguro ang pagkakataon. Dahil iyon ang pangalan mo. Sagot ko. At iyon ang pangalan ng babaeng hinahangaan ko. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sinag, sabi ko. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Mula nang una kitang makilala sa coffee shop, nakita ko na ang tapang sa likod ng iyong mga luha. Napanood kitang bumangon mula sa abo. Napanood kitang maging isang ilaw ng pag-asa para sa maraming tao. At sa proseso, hindi ko namalayan
Nahulog na pala ako sa'yo. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. Naiintindihan ko kung hindi pa ito ang tamang panahon. Naiintindihan ko kung kailangan mo pa ng oras. Handa akong maghintay, Sinag, kahit gaano katagal. Ngumiti siya. Isang matamis na ngiti. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sinong nagsabing kailangan mong maghintay? Mahina niyang sagot. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil ito. Kalasag. Salamat. Dahil ikaw ang naging kalasag ko noong panahong wala akong kakampi. Pero ngayon, gusto kong makilala ka hindi bilang abogado ko. Gusto kitang makilala bilang si Kalasag. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng dagat, sa tabi ng isang batang naglalaro sa buhanginan, ang dalawang pusong minsan nang nasugatan ay nagsimulang maghilom, magkasama. Bago kami umuwi, dumaan kami sa isang maliit na sementeryo malapit sa tabing dagat. Lumapit kami sa isang puntod, Gunita Amorsolo. Inilapag ni Sinag ang isang bungkos ng puting bulaklak. Nay, bulong niya. Okay na po kami. Masaya na po kami. At may ipapakilala po pala ako sa inyo. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit na. Ang bagong simula ay nagsimula na. Bagong pag-ibig, bagong pag-asa. Ngunit sa pagtatapos ng kwento, paano maipapakita ni Sinag sa mundo na ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang bilyon-bilyong pisong kanyang napanalunan, kundi ang kapayapaan at pagmamahal na kanyang natagpuan? Mayroon pa bang isang huling aral na kailangang ibahagi? Abangan ang huling kabanata. Ang tunay na tagumpay. Ang buhay ay parang isang karagatan. May mga panahong ito'y kalmado at payapa, ngunit may mga oras na ito'y nagwawala at mapanganib. Para kay Sinag, naranasan na niya ang pareho. Naranasan niyang malunod sa pinakamalalim na bahagi nito, ngunit natuto siyang lumangoy pabalik sa dalampasigan, mas matatag at mas buo. Sa isang sulok ng mundo, sa loob ng isang malamig na selda, unti-unting nababaliw si Hiya sa lakot. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan ni Lupit at Sinag, kinakausap ang mga anino sa pader, habang buhay na binabayaran ang kanyang mga kasalanan. Sa kabilang dako naman ng mundo, sinubukan ni Lupit Mondragon na magsimula muli. Ngunit ang anino ng kanyang nakaraan at ang bigat ng kanyang pagsisisi ay habang buhay niyang naging pasanin. Namuhay siyang mag-isa, malayo sa karangyaan, dala ang alaala ng isang pamilyang siya mismo ang sumira. Ngunit sa isang tahimik na bahay sa tabi ng dagat, sa Baryo Malaya, isang bagong umaga ang laging sumisikat. Isang umaga, naghahanda ng almusal si Sinag sa kusina. Suot lang niya ay isang simpleng duster, ang parehong klase ng damit na suot niya noong gabing ipinagtabuyan siya palabas ng mansyon. Ngunit ngayon, ang duster na ito ay hindi na simbolo ng kahirapan, kundi ng kapayakan at kalayaan. Pumasok sa kusina si Kalasag, dala ang isang tasa ng kape. "Good morning, mahal!" Bati niya, sabay halik sa noo ni Sinag. "Good morning," nakangiting sagot ni Sinag. "Gising na ba ang prinsesa natin?" "Ayan na po siya," sabi ni Kalasag, sabay turo sa pinto. Pumasok si Musmos, suot ang kanyang school uniform, dala ang kanyang bag. "Mama, Papa Kal, malilate na po ako." Nagtawanan sila. Umupo silang tatlo sa hapagkainan. Isang larawan ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal at paghilom. Pagkahatid nila kay Musmos sa eskwela, naglakad-lakad sina Sinag at Kalasag sa dalampasigan, magkahawak kamay. "Naaalala ko pa noon," sabi ni Sinag. "Ang pangarap ko lang ay magkaroon ng sapat na pera para hindi na kami magutom ni nanay. Ngayon, kaya mo nang bilhin ang buong islang ito kung gugustuhin mo." Biro ni Kalasag. Umiling si Sinag at ngumiti. "Hindi. Dahil natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay sa mundo
ay hindi nabibili ng pera. Huminto siya sa paglalakad at humarap kay Kalasag. Ang tunay na tagumpay, Kalasag, ay hindi ang paghihiganti, hindi rin ang bilyon-bilyong piso sa bangko. Ang tunay na tagumpay ay ang makatulog sa gabi ng may kapayapaan sa puso. Ang gumising sa umaga na may ngiti sa labi. Ang makita ang anak mong lumalaking masaya at malusog. Hinawakan niya ang pisngi ni Kalasag. At ang mahanap ang isang taong tatayo sa tabi mo, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa harap ng payapang dagat, isang matamis na halik ang nagsilbing selyo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang babaeng minsan ay naging basahan ay hindi lang naging bilyonaryo. Natagpuan niya ang isang kayamanang higit pa sa anumang salapi, ang tunay at wagas na kaligayahan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. At ang pinakamatamis na higanti ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang muling pagbuo sa sarili na mas matatag, mas mapagmahal, at higit sa lahat, mas masaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag sa ating seryeng Ang Bilyonaryang Basahan. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng puso sa harap ng mga pagsubok. Ipinakita sa atin ni Sinag na ang pagbangon mula sa pagkadapa ang siyang tunay na tagumpay at ang pagpapatawad hindi sa iba, kundi sa sarili, ang siyang susi sa tunay na kapayapaan. Ang pinakamatamis na higanti ay ang pagpili sa sariling kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag mula simula hanggang wakas. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? I-comment nyo lang po sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na kwento sa susunod, romance man, comedy, o mas matindi pang drama, huwag po kayong mahiyang i-suggest. Ang inyong mga komento, ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng isang paalala. Anuman ang unos na dumating, tandaan na pagkatapos ng ulan, laging sisikat ang araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.